ang story ni Julio Valiente ng San Basilio. Inihanda ng mga alipores ni Senyor Escobar, Johnny Delgado, ang kanilang mga armas para tambangan si Julio Valiente, Lito Lapid. Sa ibang lugar sa bayan ng San Basilio, malapit ng manganak ang buntis na si Dolor de la Cruz, Perla Bautista. Nakilala ni Valiente ang grupo ni Escobar malapit sa mga tubuhan at pinatay ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ang mga taksil na armadong lalaki, gayunpaman, ay pumatay kay Valiente. Samantala, ipinanganak ni Dolor ang isang bata na pinangalanang Estanislao o Islao sa madaling salita. Kinaladkad ni Escobar ang katawan ni Valiente sa bakuran ng simbahan sa plaza ng bayan. Pagdating sa lugar, iginiit niya na si San Basilio ay nawalan ng tagapagtanggol na nagbigay daan sa kanyang pagpapahayag sa sarili bilang hari ni San Basilio. Lumipas ang maraming taon at naging magsasaka si Islao Lapid tulad ng kanyang ama na si Andres at isang altar server para sa kura paroko na si Padre Anselmo Jooni Gamboa. Niligawan din niya ang gurong si Isabel Dian Jose, ang anak ni Kulas Lito Anzures. Si Kulas, isang lasengo, ay sinasabing matandang kaibigan ni Valiente. Si Escobar naman ay yumaman at naging makapangyarihan simula nang mamatay si Valiente. Sa pagnanais na magkaroon ng mas maraming lupang mapaglagyan ng irigasyon para sa kanyang mga tubuhan, hiniling ni Escobar sa kanyang pinunong alipores na si Diablo, Paquito Diaz, na gamitin ang lahat ng paraan para haras at pilitin ang mga taong bayan na ibenta ang kanilang mga lupain. Lahat ay nagpaubaya maliban kay Andres. Nakipagpulong si Andres sa ibang mga taong bayan upang muling isaalang-alang ang kanilang mga desisyon at isipin ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Siya at ang kanyang asawa ang nagbayad ng halaga ng paglaban. Sila ay pinatay ni Diablo at ng kanyang mga kasamahan. Nakita ni Islao ang walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang sa lupa pagkabalik mula sa kanyang mga tungkulin sa altar. Matapos silang mailibing, may biglang nagpakitang kabayo kay Islao. Dinala siya ng kabayo sa isang kuweba kung saan nakita niya ang isang dibdib na naglalaman ng maskara at isang pares ng machete na nababalot sa mga kaluban na gawa sa ginto. Kalaunan ay sinabi ni Padre Anselmo kay Islao ang nakita niyang sapat na katibayan na ang kuweba ang pugad ni Valiente. Nalaman ni Islao kay Padre Anselmo kung sino si Valiente. Pagkatapos ay ginamit ni Islao ang laman ng dibdib na natagpuan niya sa kuweba upang kunin ang katauhan ng Valiente sa pagtatangkang pigilan ang paghahari ni Escobar ng pang-aabuso at karahasan sa mga taong bayan. Bukod sa pagiging bihasa sa manumanong labanan at pagbaril, ang mga bagong sandata ng Valiente ay may kasamang mga punyal. Ang mga mahabang string ay nakatali sa bawat machete handle na nagpapahintulot sa Valiente na pumatay ng mga kaaway sa anumang posisyon. Kapansin-pansin, tila lumabag si Valiente sa batas ng pisika. Itinutok niya ang pistola sa talim ng punyal na epektibong naghahati ng bala at tumama sa dalawang target. Naalarma sa pagkatalo sa kanyang puwersa, hiniling ni Escobar kay Diablo na kunin ng taong nagpapanggap na patay o buhay si Valiente. Sinasamantala rin ni Diablo ang pagkakataong kidnapin si Isabel na kalaunan ay nailigtas ni Valiente. Ang Valiente ay patuloy na nagliligtas sa mga tao mula sa mga pang-aabuso ni na Escobar at Diablo. Sa isang engkwentro, tumakbo si Valiente sa simbahan matapos matamaan sa kanang braso. Ang kabiguang mahuli ni Diablo ang Valiente ay nagpasidhi sa hinala ni Escobar na si Padre Anselmo ay niloloko si Valiente. Inampal ni Escobar at pinisil-pisil ang kanyang sugat. Si Padre Anselmo
ay lumapit sa kanyang pagtatanggol at sinabi kay Escobar na si Islao ay isang mabait na tao. Sinabi rin ng isang ID kay Escobar na duwag si Islao dahil nabugbog na nila ito noon pa. Kalaunan ay natuklasan ni Padre Anselmo na si Islao at Valiente ay iisang tao. Pinaalalahanan niya si Valiente tungkol sa mga panganib ng paghihiganti. Tinangka ni Valiente na patayin si Escobar, ngunit napigilan ito ng pagdating ni Diablo. Sa pagtakas ni Valiente, desperadong balak ni Escobar na bihagin si Padre Anselmo at ang mga taong bayan. Nagbanta si Escobar na pupugutan ng ulo si Padre Anselmo sa harap ng mga taong bayan kung hindi nila isusuko ang kanilang bayani. Dahil alam nilang darating ang kanilang bayani, marami sa kanila ang tumindig upang ipahayag na siya ay Valiente. Maya-maya ay dumating si Valiente at hiniling na palayain ang kanyang mga hostage. Hinahamon niya si Escobar sa isang tunggalian para bigyan ng pagkakataon si Escobar na patunayan ang kanyang tapang. Isang fencing match ang naganap sa pagitan ng Escobar at Valiente. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, nahulog ang maskara ni Valiente. Lalong nairita si Escobar nang mapanuksong saludo sa kanya si Valiente. Narating nila ang kampanaryo at pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nahulog si Escobar. Sinundan ni Diablo si Valiente habang ang isang free-for-all ay sumunod sa pag-atake ng mga taong bayan sa iba pang mga alipores.